Hope. So may dumating na naman sa atin na parcel mga preng. And tara check natin. Kasi dalawa to eh. Sa dalawa. Baka beauty products na naman to. Pero tara check natin. Alright. Ayan yung mapunit. Masyadong maganda yung pagkapack niya eh. Oh. Grabe. Inside the cellophane, meron pang cellophane na merong mga bubble wrap at high quality camera battery. Wow. For Insta360 X3. So, ito na nga yung sinasabi ko na isa sa mga highest and recommend bentahan ng mga baterya. Marami silang choices kahit anong mga baterya ng gadget nyo, device nyo. Maliban na lang sa mga smartphone. But this one, meron din sila doong mga GoPro and action cam ng mga DJI, ng mga battery. Ang bigat. Ang kaganda dito kasi nga mas upgraded siya sa regular or standard battery mismo ng Insta360. Ang bigat niya, hindi naman talaga sobrang bigat. Pero kung ihahing tulad mo siya sa bigat ng standard battery ng Insta360, talagang mas mabigat siya. Tsaka mas mura. So yung Insta360 battery kasi natin, medyo nag-bloated na siya. So kailangan na natin siyang palitan. Ayan, medyo matagal or medyo mahirap na siyang tanggalin kasi bloated na siya. Ayan o, may umbok na nangyayari sa baterya niya. So ngayon, papalitan natin siya ng ganito. So sobrang mura niya lang kasi nga naghahanap ako nito. Biruin mo, I think under 500 pesos ang isa. Tapos kapag bibili ka ng dito, nasa 1,200 or 1,000 up. Tapos yung milliamperes ng dalawang ito, mas mataas pa to compared sa dito. Tapos nakita ko yung review, umabot siya ng mga 1 hour recording ha, continuous recording. Yun yung mga nakikita natin sa review nito. Sobrang dami, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo yung nakita natin. Sobrang legit niya. Pero titest pa rin natin yan sa actual para malaman natin kung legit na ba talaga siya. Meron naman din akong battery dito na third party pa rin. Hindi ko alam kung saan yung mas maganda or mas magaling sa kanilang dalawa. Pero i-compare pa rin natin sila. Ito nasa same price pa rin din sila. Dalawa yung ganito ko na dati ko nang ginagamit. At ito yung dalawang bago. Ayan o, 2,300 milliamperes. O, diba? Compared dito sa original, hindi makita, nasa 1,800 lang. Diyan 1,800 milliamperes. Sobrang tagal talaga malubat nito. At ito naman, yung isa pang third party is mga same, nasa 1,800 milliamperes. So, mas matagal tong malubat compared dito. I-check natin yung dalawang battery kung fit ba siya at functional ba siya. The moment of truth. Turn on. So, nasa 50% I think. More than 50% yung battery niya. Yung isa. So, off natin. Tingnan nyo kung gaano siya kabilis. Maliban yung kanina na sobrang tagal talaga dahil nga naiipit na yung battery. Tsaka may case pa to ha. Tingnan mo, may case. Ayan o, may paglalagyan dyan ng mga kung anong gusto mong ilagay. O diba, ganun lang kadali, nagpa-pop up agad siya. So check natin yung pangalawa. Turn on. Okay, same 50% pa rin yung battery niya. So ayan, so nag-turn on na siya. So try na lang natin kung okay ba siya for long ride recording. Malalaman. Turn off. So, pwede na ba siyang gamitin agad sa recording? Yung sagot, oo. Pero yung pinaka-safe talaga na gawin natin is to charge this one first. Lalong-lalo na kung nasa 50 or 60% yung battery. So, yung gagamitin nating charger dito is itong charging station mismo ng Insta360 kung saan ko binili itong old kong dalawang baterya. And yung gamit kong charger dito, kasi nga wala naman tayong charger dyan na dala sa pagbili natin, is itong 65 watts 3 ports na U-Green GAN fast charger. And meron itong 3 ports which is itong sa itaas 65 watts. Ito, hindi ko alam pero mas mababa ito sa 65 watts and this one also. So, yung pinaka-the best na gagamitin dito sa tatlo is itong dalawa lang. Itong USB at saka itong sa gitna. Ito, masyadong high voltage na ito. Pwede naman siya pero pinaka-safe itong sa gitna kasi nga mas stable yung current na ibibigay niya. Hindi sobrang lakas at hindi din sobrang hina. So, kung wala naman kayong ganito, pwede naman din yung mga charger natin sa smartphone as long as hindi siya masyadong mataas. Pero again, advice, okay din naman gamitin yung sobrang taas na mga watts pero mas advice talaga na mas lower kasi nga mahihirapang mag-manage yung charging natin sa mga matataas na
watts. At saka wag din yung sobrang baba like yung charger na ng mga China eme dyan sa gilid-gilid na sobrang mura. Wag kayong gumamit ng ganon. Kasi nga kung gusto mo ng safe at maganda at tatagal yung battery mo, dun ka sa hindi mataas at hindi maliit or mababa. 5 volts, okay na. So, always check the markings sa ating mga charger kung sakto ba yung ibibigay niya or sobra ba yung ibibigay niya at kung sobrang baba ba yung maibibigay niya. And also, meron naman tayong mga ganito na nagprotekta, nagmamanage, pero when it says sobrang baba na talaga yung voltage na ibibigay or yung watts na ibibigay, possible talaga na mahihirapang mag-manage ng ating charging hub or even yung ating Insta360 or device mismo. So always use yung tamang charger. Hindi yung mga saksakan na may charger. Yung mga outlet natin na mayroong USB port, negative yun para sa akin. Okay lang kung may binanggit doon sa detail na every port ng yun ay umaabot ng nasa 18 watts, 20 watts, 30 watts. Pero when we say pang pa-charge, posibleng masira pa yung baterya mo dun. Kaya always check the label sa ating mga charger. And yan na. So nag-charge na siya. Kita mo naman yan. Ayan, red. Pag nag-green na yan, it means to say automatic na siyang fully charged. And guys, itong charger na ito sa mga nagtatanong at gustong magtanong. So this charger, ito yung ginagamit ko na pang-charge sa aking smartphone, iPad, at yung Type-C laptop, even MacBook, kaya nang mag-charge ng ganito.